Ako si Ixozie. Ngayon, pakakasal ako sa isang estranghero. Ito ang unang pagkikita namin. Sino ka? Ako, ang magiging asawa mo. Zihi? Nagmamakaawa ako. Ma, tumayo ka dyan. Bakit mo ba ako pinipilit pakasal sa taong di ko kilala? Zihi? Wala na akong ibang magagawa pa. Nakaaksidente ang kapatid mo. Gusto ka ng anak ng pamilya Jin. Kapag nagpakasal ka, saka lang nila iuurong ang kaso. Kailangan mong iligtas ang kapatid mo. Ma, ililigtas ko siya. Gagawan ko ng paraan. Kapag walang kasunduan, kahit anong paraan, walang silbi. Gusto mo ba talagang panoorin na makulong ang kapatid mo? Kapatid mo siya. Ako, Ziyi, nagmamakaawa ako. Laluluhod ako sa'yo. Ma. Papayag na ako. Ziyi. Ziyi, alam kong mabuti kang bata. Nasa room 1006 ang anak ng pamilya Jin. Ziyi, pumasok. Ka na. Siya ba? Ang anak ng pamilya Jin. Sino ka? Ako. Ang magiging asawa mo. Ikaw ang bride ko? Wala akong nobya. Admirer ko siya. Ang lamig niya. Mukhang delikado. Anak ng Jin. Ganito ba? Ikaw ba si Ginoong Jin? Jean ako. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Bitawan muna ako. Bakit ang init ng katawan mo? Wag mo ako. Uminom lang ako ng maruming alak. Sasabog na ako. Alis ka na. Alis na. Walang sulat ng patawad. Wala ng paraan. Hindi ba? Manonood ka lang. Makukulong ang kapatid mong lalaki. Siya ang tunay mong kapatid. Ako. Ziyi, nakikiusap ako sa'yo. Magsusubsob ako. Hindi. Hindi ako aalis. Pakakasalan kita. Kap. Ako tutulong. Hindi ba? Ayaw mo ba sa akin? Anak, ang nobya mong si Jiyi, naghihintay na siya sa'yo sa kwarto. Ma, si Shuzi talaga bang papakasalan ako? Yung kapatid niyang lalaki ang nakabangga sa tatay mo at nakoma ito. Kung wala ang aming pahintulot, makukulong ang kapatid niya. Mangangahas ba siyang tumanggi? Ma, yung tatay ko ay dahil doon kaya siya nakoma. Tumahimik ka. Gusto mo pa bang pakasalan ko si Shuzi? Oo, maging sa panaginip, gusto. Noong araw na yon, nakita ko si Shuzi sa police station. Yung mukha niya, yung katawan niya, ang pure, ang sariwa. Talaga namang campus queen siya. Hindi ko inakala ako, Jin Dahay, ay magkakaroon ng asawang campus queen. Ipakulong ang kapatid niya. Saka lang siya papayag, maging masunurin mong asawa. Ma, hindi na ako makapagpigil. Pupunta na ako para hanapin ang bride ko. Tara, Icheng ba? ito na ba? Nobya ko, nandito na ako. Nasaan siya?
Bakit nawawala si Xu Ziyi? Naku, maghanap agad. Xu Ziyi. Anak, kumatok ka sa bawat pinto. Ichen babaylok. Dito tayo magsimula. Buksan mo. Bilisan mo. Buksan mo. Buksan mo. Buksan mo. Buksan mo. Bilisan mo. Buksan mo. Buksan mo. Buksan mo. May kumakatok. Isang katok lang natakot ka na ng ganyan? Kuneho ka ba? Higa ka dito. Lalabas ako. Buksan mo. Dali. Buksan? Gabi na, di pa natutulog? Ang ingay! Ang dating niya. Ang lakas naman. Ikakasal ako ngayon. Nawala ang nobya ko. Hinahanap ko ang nobya. Nobya? Ako. Ako ang nobya mo. Siya kaya? Imposible. Sabi niya, pakakasalan niya ako. Wala ang nobya mo dito. Nakita ko lang nobya na pakakasalan ako. Kaf, di mo ba nakita? Papasukin mo kami. Ang kwarto ko. Pinapasok ko ba kayo? Nawala ang asawa, hinahanap ko ang asawa, misis. Nasaan ka? Ang manugang ko, nawala siya. Kailangan mong papasukin kami ngayon. Kung hindi, hindi na kami aalis. Ang mga taong nangahas na mambastos sa harap ko, kayo ang una. Alas 10 na ng gabi, sadyang nag-iingay kayo, nakakagambala sa pahinga ko. Ito ay istorbo sa komunidad. Ayon sa artikulo 88 ng batas, kayo ay makukulong ng hanggang 5 araw at multa. Tatawagan ko na ang pulis. Ayaw ninyo umalis. Dadalin kayo ng pulis. Ikaw, At saka matigas ang tono ninyo kanina. At may banta malubha ito. Dagdag parusa. Sino ba talaga ito? Bakit nakakatakot? huwag. Huwag tawag pulis. Alis na kami, alis na. Ang malas, saan ba talaga pumunta si Shuji? Bakit ka ba do? Hindi tatakas si Xu Ziyi. Nasa amin pa ang kapatid niya. O si Shuzi, asawa ko, walang makakaagaw. Go. Umalis na. Umalis. Sila ano ang pakay nila? Naghahanap ng nobya. Nobya. Ano iniisip? Ako. Focus ka. Bakit gusto mo pa? Siya nag-shower na. Jiyi, kumusta ka kagabi? Anong ugali niya? Siya ayos naman. Medyo malamig siya. Mabuti ang malamig. Ibig sabihin stable. Siya medyo. Nasa kama siya. Walang kontrol. Siya? May iba pa siya? Wala, maayos naman siya. Mabuti naman kampante na si Mama. Shiyi, alam ni Mama na nahirapan ka. Pamilya Jean, pumayag na wedding night. Kagabi sertipiko ngayon. Pag nakuha ang sertipiko, sulat agad ng pardon, palayain kapatid mo. Jiyi, kunin nyo na ang sertipiko. Alam ko na. Oh, Zihi, paglabas ng kapatid mo, tayong pamilya, masaya tayong magkasama. Ano na naman iniisip niya? Gising? Gutom ka? Isasama kita kumain. Hindi ako gutom, kunin na natin agad ang sertipiko. Kasal? Ikaw, magpapakasal ka sa akin? Bakit?
Ayaw mo akong pakasalan. Di ba nagkasundo tayo? Teka, Saan ka pupunta? magbibihis ako. Di ako pwedeng nakapajama. Sasamahan kita sa kasal. Magbibihis pala siya. Pumasok ka ba? Ano? Panoorin mo ako magpalit. Ayoko. Madali kang mahiya. Parang kuneho. Kayo, bagong kasal, lumapit po. Maligayang bati, bagong kasal. Para iligtas siya. Talaga akong nagpakasal sa anak ng Jean. Kasal. Nako, hindi ba ito ang top sa bansa ng Dingheng Law Firm, grupo ng mga abogado? Bakit sila nandito? Hoy, tingnan mo siya! Ng Dingheng Law Firm founder. Dingheng, bilyonaryong cold-face na abogado Jin Shijo. Ate, Jin, Ati, Jean. Tinatawag ka nila. Ako. Uy ma, Ji, kasal na ba kayo? kasal. Galing! Umuwi ka at sunduin mo ako. Pumunta tayo sa presinto. Lahat ng gusto mo, nagawa ko na. Sumulat ka ng patawad, pakawalan mo na kapatid ko. Uuwi ako, susunduin si nanay kita tayo sa presinto mamaya. Anong patawad? Saan ka pupunta? Ihatid kita. Hindi na mag-scan na lang ako ng e-bike. Ati, Jin. Kagabi, si Boss Joe ng Changhe, naglagay ng gamot sa inumin mo, kamakailan, may issue sa account niya. Nagtanim siya ng galit, sinadyang gumanti. Ate, Jin, nakakuha na kami ng ebidensya. Dinala namin siya sa presinto, naghihintay ng hatol mo. Ate, Ginawa mo sa akin ang ganitong mga mababang paraan. But, puntahan natin siya sa presinto. Uwa. hi kuya. Bakit ka nandito? Si Attorney Jin nating niloko siya, nawala ng isang gabi. Pumunta ako para alagaan ka. Tama na. Uy kuya kagabi, nagbabad ka sa malamig buong gabi. Wala. Niligtas ako ng asawa. Dapat nating pasalamatan ang asawang ito. Asawa, Kasal na ako. hindi anong klase ng tao makakakuha kay Attorney Jin makuha. Kuya kanino ka nagpakasal? Si Shu Ziyi. Anak. Anak. Pumayat ka. Nasa loob ka. Hindi ka ba nakakain at nakatulog? Ma, okay lang ako. Ate, pasensya na. Nagkagulon ako. Nagmomotor ako, nagde-deliver. Masyado mabilis. Nabangga ko ang tao. Suhaw. Estudyante ka pa, sino nagsabi sa'yo mag-deliver? Ate, nung estudyante ka, marami ka ng trabaho para sa pamilya. Ako ang lalaki ng bahay. Dapat kong pasanin ang bigat para di ka mahirapan, ate. Pero lagi akong nabibigo. Laging palpa. Shuhaw tiyak, ilalabas kita. Nakipag-usap na kami sa mga Jean. Ate, wag ka pumunta. Si nanay na lang. Bakit? Yung lalaki ng pamilya Jin, hindi mabuting tao. Tinitigan ka niya nung minsan. Gusto ko siyang sapakin. Kung gusto mong maging bayaw, kailangan mo akong daanan. Oras na. Ate ma, aalis na ako. Anak.
Ji, bakit di pa dumarating ang mga Jin? Ma, Kakasal lang kami at naghiwalay. Darating na siya. Lumabas tayo maghintay. dumating na. Bakit wala siya? Naku, dumating na kayo. Magsulat na kayo ng patawad. Pakawalan na ang anak ko. Gusto nyo ng patawad? Wala. Ano bang ibig sabihin nyo? Dati naman, hindi ba tayo nagkasundo? Nagkasundo tayo dati. Ang anak ng si Shuji kagabi, nagtalik sa anak ko. Ngayon, nagpakasal sa anak ko. Kung ginawa niya ang dalawang ito, susulatan kita ng patawad. Pero, nagawa ba niya? Ginawa ko ang dalawang ito. Bakit ka nagsisinungaling? Nandito ang anak ko. Nagtalik ka ba sa akin? Kasal ka ba sa akin? Siya ang anak mo. Ano pa? Kasi Jindahay, anak ko. Ganon. Nandito lang ang pakakasalan ko. Sino siya? Ang nagtalik sa akin, nagpakasal sa akin. Sino ba siya? Shuzi, bakit ganyan ang mukha mo? Baka naman sa likod ng anak ko, may iba ka sa labas? Shuzi, ikaw ang asawa ko. Sino ang kabit mo? Bitawan ako. Pakawalan ng anak ko. Bitawan mo. Attorney Jin, nandito. Kuya, nandito tayo. Oy, kuya, hindi mo pa sinasabi ang kwento mo at ng asawa mo? Anong gusto mo? Sabi mo, daming babaeng gusto sa'yo. Career women, sosyal na dalaga. Ang asawa mo, paano ka nakuha? Wala siyang ginawa. Naka-wedding gown siya, sumugod sa kwarto ko at kinabukasan, hinatak ako para magpakasal. Ang dami mo. Ay, Di mo ba narinig na may darating? Bitawan mo muna ako. Disiplinahin ko manugang kong taksil. Sinong makakapigil? Kahit sino ngayon, wala ring magagawa. Kailangan mong linawin. Sino ang lalaking yon? Bitawan ako. Ingat. Siya. Nandito siya. Sino ka ba talaga? Ako, si Jin Shijo. Si Jin Shizu. Siya pala ang founder ng Dingheng Law Firm. Si Jin. Ang abogado na walang talo sa kaso. Nagkamali ng room. Maling asawa. Masya ba yung lalaki kagabi? Siya pala ang sikat na abogadong si Jin. Kaya pala ang hirap niya. Ang malas. Ba't nasa lubong ko siya ulit? Bakit ka nandito? Ako. Kunin mo si Shuji Yi. Shuzi siya si Attorney Jin. Lumapit ka agad. Bakit mo ginalaw siya? Attorney Jin, ako. bro. Hoy, gusto mo mawala ang kamay mo? Bawal hawakan siya. Hoy, Dahay. Ma-Attorney Jin, bakit mo pinoprotektahan si Shuzi? Baka si Shuji Yi nakasabit kay Attorney Jin. Attorney Jin, kayo ni Shuji Yi, ano ba ang relasyon? Makinig kayo sa akin. Siya ang asawa ko. Anong sabi mo? Attorney Jin, ano po ang sinabi nyo? Hindi ko narinig. Hindi pwede. Nasa kanila pa ang kapatid ko. Hindi nila dapat malaman. Nagpakasal ako kay Attorney Jin. Sabi ko, ako. Di kami magkakilala. Paano ko naman makikilala si Attorney Jin? Attorney Jin, salamat po. Ma, umalis na tayo. Uy, Suzy. Kuya, bakit nagkukunwari si ate na hindi kanya kilala? Ah, alam ko na. Anong alam mo? Si ate, nagpe-play sa'yo? Harap di kilala, likod sobrang close. Si ate talaga, marunong maglaro, kaya naman nakuha si kuya. Di ka magsalita. Walang akalang pipi ka. Ano mali ko? Wala akong ginawa sa'yo kuya? Shuji Yi, ano ba talaga ito? Hindi ka ba nagpakasal kay Jin Dahay? Ma, wag mo muna ito pakialaman.
Uwi muna tayo. Gagawan ko ng paraan iligtas si kapatid. Ati, Jin, Bakit? Kunwari di mo ko kilala, ako. hindi mo dapat bigyan ako ng tamang paliwanag? Kakasal lang tayo. Sabi mo di mo ko kilala? Bakit niya dala ang marriage certificate? Attorney Jin. Sorry. Wrong room ako. Wrong husband. Wrong room? Wrong guy? Kasal ako ngayon. Nawawala ang nobya ko. Hinahanap ko ang nobya ko. Ikaw ang nobya, hinahanap ni Jindahay. Ako. Mali ang pinakasalan niya. Ang dapat niyang pakasalan ay hindi ako. Ati, Jin. May time ka ba ngayon? Para saan? Ordinaryong tao lang ako. Ikaw ay isang importanteng tao. Nagkaroon tayo ng maling pagkikita kagabi. Diretsyo na. May time ka ba ngayon? Pumunta tayo sa City Hall mag-divorce. I-divorce mo ako? I-divorce kita. Wala akong oras ngayon. Kailan ka may oras? Wala akong oras ngayon. Pero, Ganyan mo ba talaga kamahal si Jindahay? ako. Shuzi, Tahimik Jindahay, nandito. Shuzi, alam kong nasa loob ka. Nakita kitang pumasok. Samahan mo akong magpakasal ngayon. Wala akong dala na ID. Sige bukas, kukuha na tayo, Shuzi. Huwag kang magloko. Huwag mong kalimutan. Nasa akin pa ang kapatid mo. Alam ko na. Suzy, ikaw na lang ang magiging asawa ko. Bukas, hintay kita. Anong ibig sabihin niya? Anong nangyari sa kapatid mo? Ati, Jin kapatid ko, nabangga ang tatay niya. Kung walang settlement, makukulong ang kapatid ko. Kaya pinipilit kanyang magpakasal? Oh. Kaya ayaw mo sa kanya? Ayaw. Ganoon pala. Umuwi ka at kunin ang dokumento ng kapatid mo. Ihanda mo lahat. Pumunta sa Dingheng Law Firm bukas, halika sa akin. Ati, Jin kayo. Kaso ng brother mo, kukunin ko. Ati, Jin, kinuha ang kaso ng kapatid ko. Galing. Maliligtas na ang kapatid ko. Salamat. Salamat talaga sa iyo. Ati, Jin, pasensya na. Tayo mag-add ng WeChat. Absolute. Na-add na. Kaya, kita bukas. Kita bukas. Jiyi, umuwi ka na. Ma. Ziya, Jindahay, inaya ka bukas para kumuha ng kasal. Dahil kayong dalawa na nag-sex, kaya kunin nyo na ang kasal. Para rin ang kapatid mo, maagang umuwi. Ma, may plano na ako. Ati, Jin. Kinuha ang kaso ng kapatid ko. Bilhan ko siya ng regalo. Ati, Jin. Ano pong gusto mong regalo? Ati Jin, Special Assistant Lee, kanselahin mo lahat ng schedule ko bukas. Ati, Jin, si Chairman Wan ng Zhonghui, si President Wang ng Kedah, tsaka si President Xu ng Hengrui. Matagal nang may appointment sa'yo. Sigurado ka bang ikakansela lahat? Oo, lahat.
May kinuha na akong ibang kaso. Sipo, Atsu, Jin. Ati, Jean, anong regalo po ang gusto mo? Question mark lang talaga. Super tungko talagang abogado. Ati, Jean, salamat sa pagtanggap sa kaso ng kapatid ko. Para maipakita ang pasasalamat ko, gusto kitang bilhan ng regalo. Anong regalo po ba ang gusto mo? Sa tingin mo, anong regalo ang gusto ko? 2 araw pa lang tayong magkakilala, paano kung malalaman ang gusto mo? Noong tanggap ko na ang tadhana na pakakasalan ko si Jindahay, bigla siyang lumitaw. Hindi ko kailanman naisip na mabibilisan akong magpapakasal sa isang napakalayo at malamig na abogado. Para siyang isang sorpresang biglang pumasok sa buhay ko. Pag may mahirap na tanong, hindi ka na sumasagot, di ba? Sinong? Bakit ka nandito? Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Anong gusto mong regalo? Gusto mo talaga akong bigyan? Wa, Pasok. Ati, Jean, ginagawa mo? Di ba gusto mo akong regaluhan? Nagdala lang ako ng regalo. Ang gusto kong regalo ay ikaw. Iregalo mo ang sarili mo sa akin. Ati ni, Jean. Huwag ganyan. Xu Ziyi, sino ako? Ikaw ay... Ati, Jean. Kailangan mo akong turuan? Maling kwarto at asawa. Problema mo yan. Pero, totoo ang marriage cert. Kaya hindi lang ako si Ati Jin. Legal na asawa mo rin ako. Ako. Xu Ziyi. Gusto kita. Bakit kaya ako na naginip ng ganito kagabi? Dahil sinabi niya lang na bibigyan ako ng regalo? Maligo ng malamig. Dito ang nangungunang law firm sa bansa, Dingheng Law Firm. Ang laki at ang ganda. Sino po ang hanap nyo? Hello po, hanap ko si Ati, Jean. May appointment po ba kayo? Meron po. May appointment kami ngayon. Sige, dito po. Xu Ziyi. Ate. Bakit nandito ka? Hindi mo ba alam? Ako, abogado ng Dingheng Law Firm. Alam ko lang na abogado si ate pero hindi ko alam na nasa Dingheng Law Firm siya. Xu Ziyi ngayon para sa kaso ng kapatid mo, di ba? Oh, Last time, pumunta ka para hilingin na kunin ko ang kaso ng kapatid mo. Tinanggihan ko agad. Bakit pumunta ka pa? Huwag mong sabihin na gusto mo akong guluhin. ate. Hindi sa'yo ako pumunta ngayon. Tama na, Huzihi. Diretsohin ko na. Ang bayad ko ay mahal. Hindi mo kayang bayaran. Sa totoo lang, naaawa ako sa'yo. Maaga namatay ang tatay mo. Mahina ang nanay mo. At may kapatid kang nag-aaral. Ikaw lang, kailangan mo ng maraming trabaho.
Kung ako sa'yo, ikaw naman, pakasal ka kay Jindahay para makalabas na ang kapatid mo. Ate, alam ko na ayaw mo tumulong. Hindi kita aabalahin. Pumunta ako ngayon para kay Attorney Jean. Hinahanap mo si Attorney Jin? Attorney Jean kinuha ang kaso ng kapatid ko. Ano? Kinuha ni Attorney Jin ang kaso ng kapatid mo? Imposible ito. Alam mo ang bayad ni Attorney Jin ay magkano? Wala pa kaming usap sa bayad. Magkano? Nakabangga tao, kapatid mo? Kriminal na kaso. Ang base fee ni Attorney Jin sa criminal case ay 10 milyon. 10 milyon? Oh. Alam kong mahal siya. Hindi ko inakalang ganito kamahal. May 50,000 lang ako ngayon. Shuji, may pera ka ba? Ilabas mo, tingnan ko. Ang perang kinita ko ay nasa nanay ko lahat. Ma, padalhan mo ako. Agad. Rob, malapit na tayo sa law office. Dumating siya? Ma, padalhan mo ako. Agad. Tiningnan ba ni nanay ang phone? Shuji, may pera ka ba? Wala kang pera, punta ka pa rito? Ate Jin, umalis ka na. Ate, sandali lang po. Hindi ako nanay mo. Nasend ko kay Ate Jean. Ate Jean, sorry po. Mali ang nasend ko. Ilang taon ka na? Hingi ka pa kay nanay? Nakakahiya talaga. Ate Jean ako. Magkano? Natanggap ang bayad sa WeChat Pay. Nagpadala si Aturi Jean sa akin. Sensya. Shuji, bakit ang tagal mo? Alam kong wala kang pera. Kung hindi ka pa aalis, ipapalayas kita ng guard. 1, 10, 100, 10 meter, 100 ka, 1 meter, 10 meter. Shuji, may 10 milyon ka pala. Ate Jean, nilipat niya sa akin sa 2M. Ibalik ang phone ko. Dito po, Miss Shu. Pinsan, aalis na ako. Saan nakuha ni Shuji daming pera? Bilis, nandito si Attorney Jean. Bilis, bilis, nandito si Attorney Jean. Bilis, alis, Attorney Jean. Kuya, nandito tayo. Hello, Attorney Jean. Wow, ang pogi ni Ate Jin. Pogi at maganda ang katawan. At mayaman dream guy ko siya. Umalis si Attorney Jean. Gusto ko pang makita si Attorney Jean. Huwag kang magpaka-crazy. Wala tayong chance. Sinong nagsabing wala? Basta, hindi pa kasal si Ate Jin. May chance tayo. Attorney Jean, nandito na si Miss Shu. Nasa opisina siya, waiting sa iyo. Uy, kuya. Pumasok ako, kumusta kay ate? Lumayo ka. Ate Jean, andito ka na. Matagal ka bang naghintay? Hindi. Kararating ko lang. Ate Jean, bakit mo ako pinadalhan ng 10 milyon? Ibabalik ko sa'yo. Ito ang baon para sa'yo. Baon na 10 milyon. Nagdagdag ba siya ng 1 1? Hindi ko kuha ng libreng pera ng iba. Kaya kong kumita. Hindi ako iba. Asawa mo ako. Nakalimutan niya. Nagkamali akong pakasalan. Maghihiwalay tayo. Ate Jean, hindi humihingi ng baon. Gusto kitang bayaran. Kinuha mo ang kaso ng kapatid ko. Hindi pa tayo nag-uusap ng bayad. Magkano ibibigay mo? Alam kong mahal ka. Sabi ko mukuha ng criminal case. Minimum ay 10 milyon. Magkano ang gusto mo? Gusto ko. Magkano? Gusto ko. Libre, Ate Jean,
Maglalaban ka para sa akin ng libre. Bakit siya mabait sa akin? Dala mo ang file. Dito ka. Nandito lahat ng docs ng kapatid ko. Si Xu Hao, kapatid mo nagde-deliver ng food sa e-bike sinagasa si Jin. Naging tulala. Ito ang CCTV. Mali. May problema dito. Ano ang mali? Normal person. Pag nabangga either matumba or iunat kamay para sumalo. Tingnan mo ito. Malambot na pagbagsak ni Jin Changgen. Parang sintomas ng sakit. Ibig mong sabihin, Pinaghihinalaan ko si Jin. Hindi siya naging tulala sa accident kundi may sakit siya. Dati sadyang tinago ng Jin family ang serious disease. Malamang dayain kanila. ganun pala. May pag-asa na ba kapatid ko? Kung ganun, papasok ang mag-ina ni Jin. Ang galing. Attorney Jean, ang galing mo talaga. Pumunta tayo sa presinto. Oh. Ano ito? Oh. Ito. Regalo ko sa'yo. Bumili siya ng regalo para sa akin. Buksan tingnan ko. Hindi ko alam kung ano gusto mo. Kaya binilhan kita ng kurbata ito. Sa tingin ko, bagay sa'yo ang itim. Itali mo ako. Oh. Ako. Di ko kaya. Paano? Hindi naman. Hindi. Di ka pataliin lalaki. Wala. Ate Jean, ano gawa mo? Huwag galaw turuan ka. Ganito. Ganito. Ganito uli. Natuto ka ba? Natuto. Yung kurbata mo. Gusto ko ito. Salamat. Ang dapat magpasalamat. Ako dapat. Kung wala ka, ang buhay ko ngayon siguradong masama. Di ko talaga alam. Paano kita pasalamatan? Gusto mo ba talagang pasalamatan ako? Ate, Jean. Ate, Jean. Di ba sinabi mo? Gusto mo ko salamatan. Ate, Jean. Ate, Jean, wag naman ganyan. Shoes hiye. Ang bango mo. Kuya, ate, kayo. Oh my God. Tuloy lang kayo, aalis na ako. Alis na. Jin Shijo, bakit ka naman nawalan ng kontrol? Kuya, ikaw at si ate, ano ba itong laro nyo?
Laro sa opisina cold-faced lawyer, in love sa kin. Yung mga nobela sa phone mo, burahin mo. Shu Ji, kaya pala, pumunta ka para istorbohin si Ator, Jin. Jin Dahay, kontrolin mo naman ang asawa mo. Anong nangyari kay Shuji? Nag-usap kami na mag-aasawa ngayon. Naghihintay ako sa kanya sa tapat ng civil registry. Huwag ka nang maghintay. Hindi pupunta si Shu Ji dahil nag-flirt siya kay Attorney Jin sa opisina. Anong sabi mo? Sabi ko, niloko ka na ng asawa mo. Sa Dingheng Law Firm, bilisan mo at hulihin mo sila. Lokohin mo ako? Hindi ko siya patatawarin. Tara na. Shu Ji, maging masunurin ka na lang at pakasalan mo si Jin Dahay. Attorney Jin, huwag mo na isipin. Attorney Jin, bakit niya ako hinalikan? Mainit mukha. Tumawag si Jin Dahay. Gusto pa niya akong pakasalan. Shuji, buksan mo na. Shu Ji, alam kong andito ka. Buksan mo na. Huwag ka nang magtago. Bakit sila nandito? Anong gusto ninyo? Si Shuji, sa civil registry antay kita. Lumapit ka pa rito para guluhin si ate. Jin, Si Shu Ji, bakit pag may lalaki sumusugod ka agad? Mukha kang mang-aakit? Oo. Kay ati, Jin ako. Pero hindi ako para guluhin siya. Para sa kaso ng kapatid ko. Alam ko na ang balak ninyo. ano ang alam mo? Hindi nabangga ng kapatid ko ang papa mo na maging halaman. Kundi may sakit na siya dati. Ma, alam na niya lahat. Bakit ka kabado? Eh di alam na. Shu Ji, sasabihin ko ang totoo. Ang asawa ko may stroke na siya dati dahil pumutok ang ugat sa utak, kaya naging halaman. Yung bangga ng kapatid mo ay nagdulot ng konting gasgas sa likod ng ulo niya, kaya inosente ang kapatid mo. Palagi kayong nagsisinungaling. Kung hindi ka namin niloko, paano ka maging asawa? Walang hiya. O Dahay, gusto mo siya, di ba? Ano pang hinihintay mo? Kantutin mo na siya ngayon. Wag ka. Basta, kantutin mo siya, magiging asawa mo na siya. Mahal, ako. Narito ako. Wag lumapit. Ano? Bitawan mo ako. Wag mo ako hawakan. Shuji, mula nung una kitang nakita, gusto na kita, gabi-gabi, iniisip kita, wag na lumaban, pakasalan mo ako. Shu Ji, simula ngayon, manugang ka na ng pamilya Jin Kilos na. Bakit di pa siya balik? Natakot ba siya sa akin? Hello. Ang tinatawagan mo, pansamantalang hindi maabot. Bakit di siya sagot ng tawag? Shu Zihi, Attorney Jin. nakita niyo ba si Shu Ziyi? Nakasuot siya ng puting palda. Attorney Jin, parang pumunta siya sa banyo kanina. Banyo. Ikaw niya ito. Masama. May nangyari. Shu Ziyi. Bakit ka nandito, Attorney Jin? Xu Ziyi. Attorney Jin, bakit ka nandito? Ang anak ko at ang asawa niya ay nagkakasiyahan. Huwag ka nang makialam. Layas. Attorney Jin, Ziyi. Okay? Huwag matakot. Dito ako.
Ayos lang. Attorney Jean, si Shuzi ang asawa ko. Bakit mo hawak ang asawa ko? Aba, Attorney Jean, ikaw at manugang ko matagal nang magkasabwat. Kakasuhan ko kayo ng adultery. Kasuhan kita ng rape sa asawa ng iba. Buksan ang mata ninyo. Tingnan ng mabuti. Ano ito? Kasal. Kasal. Nagpakasal na kami. Shu Ziye. Asawa ko siya. Si Shuzi at si Attorney Jean ay kasal na pala. Alam ko na. Noong gabing iyon, si Shuji pumasok sa kwarto mo, diba? Wala na. Lahat wala. Attorney Jean kanina, umamin na sila. Inosente ang kapatid ko. Nakapag-record na ako. Galing mo. Ang mga recording na ito, isusumite ko lahat. At kayo, dahil sa pag-frame, tangkang panggagahasa at pagsasapanganib sa iba, isasakdal ko kayo. Hintayin nyo ang parusa ng batas. Attorney Jean. Wag po. Attorney Jean, mali po kami. Patawarin niyo po kami. Attorney Jean, may magagawa ba ako? Wala kang gagawin. Ako na ang bahala. Suziye, tapos na ang lahat. Wala nang mangangahas na pilitin ka. Pwede nang umuwi ang kapatid mo. Tara na. Attorney Jean. Ma, Jean Shiso. Bakit? Tuwing kailangan ko ng tulong, lagi kang nandiyan. Salamat. Ate, Suhaw. Ang payat mo na naman. ate, hindi ako pumayat. Sa loob, nakakain naman ako ng maayos. At natutulog ng maayos. At nag-eehersisyo pa ako araw-araw. Tingnan mo. May muscle na ako. Tara, uwi na tayo. Oo, uwi na. Tagay? Anak, sa wakas nakabalik ka na. Habang nakakulong ka, sobrang nag-alala kami ng ate mo. Ma, ate. Kasalanan ko lahat. Saka. Paano niyo ako nailigtas? Ako. Nagbayad lang kami ng pera sa pamilya Jin. Magkano ang binayad? Ito, wag mo na lang alamin. Bawal na mag-deliver ng patago. Malapit na ang college entrance exam. Kailangan mong habulin ang mga napalampas mong leksyon. Sige ate, huwag kang mag-alala. Pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. Hindi kita bibiguin. Kay na. Ma, ako na hugas. Wag na. Ako na. Jiyi Mei, sasabihin ako sa'yo. Ang pagpapakasal mo kay Jin Dahay, huwag muna sabihin kay Shu Hao. Nanay, hanggang ngayon akala mo nakasal na ako kay Jean Dahay. Shu Hao, mula pa bata, laging nakadikit sa'yo. Kung malaman na para iligtas, ay nagpakasal kay Jin Dahay. Hindi pa alam kung ano ang gagawin niya. Malapit na ang exam niya. Sino ba? Abogado Jin. Jiyi ikaw at si Abogado Jin. Ano ang relasyon niyo? Ang relasyon namin ni Ator, Jean, huwag mong sabihin kahit kanino. Wala mamali ang nakita mo. Hindi si Ati, Jean. Mali rin ang nakita ko. Paano naman tayo makaka-relate sa dakilang ati, Jin? Jiyi, mabait ba si Jin Dahay sa'yo? Ayos naman. Ma, lalabas muna ako. Nakauwi na ba ang kapatid mo? Ati, Jean, nakauwi na ang kapatid ko.
Lumabas na ang hatol ng korte. 3 kaso si Jin Dahay, pinagsama, sentensyang 11 taon at 6 na buwan. 3 taon para sa ina niya. Tapos na ang lahat. Ate, Jin, tayo mag-divorce na. Ate, Jean, maraming salamat sa'yo. Noon, mali ang naging kasal natin. Ngayon, tapos na ang lahat. Hindi na kita aabalahin. Mag-divorce na tayo. Siya, bakit di siya sumasagot? Oh. Umayag siya. Ako at si Jin Shizu. Maghihiwalay na. Bakit ako nasusuka? Anong nangyayari sa akin? Isend ko sa iyo ang address. Pumunta ka ngayon dito sa akin. Ate, Oh, Suhaw. Bakit ka lumabas? ate, ako dapat ang magtanong sa'yo. Saan ka pupunta? Lalabas ako. May aasikasuhin lang. Ate, ikaw, may tinatago ka bang sikreto sa akin? Wala. Ate, may boyfriend ka na ba? Ano ba yung sinasabi mo? Ate, may boyfriend ka na sabihin mo sa akin, ha? Ang galing ng ate ko. Hindi lahat ng tao pwedeng maging asawa ng ate ko. Ang pangarap kong asawa ng ate dapat ay matangkad, gwapo, seryoso at mature at may talento. Ito. Iyan, si Attorney Jean, di ba? Ba't ko na naman naalala si Attorney Jean? Sige, bumalik ka na at mag-aral. Dali na. Alam ko na. Sabihin mo talaga sa akin, ha? Yung address na sinend ni Attorney Jean sa akin bakit nasa ospital? Kuya, sinabi sa'yo na wag masyadong magtrabaho ng sobrang ngayon na ospital ka na. Attorney Jean, ititigil ko ang lahat ng trabaho mo. Hindi na. Dalhin mo ang files dito para ako ang mag-asikaso. Kuya, na ospital ka na magtatrabaho ka pa, ayaw mo na mabuhay? Wala kang pakialam. Sige, hindi na kita mapapakialaman. Mamaya darating si ate siya, na ang bahala. Bakit wala pa si ate? Attorney Jean, Nabanggit mo, eto na. Ate, kumusta? kumusta? Ate, Jean, bakit ka na ospital? Yung kuya ko, dahil sa sobrang trabaho nagka-myocarditis. Kailangan niya magpahinga, pero ayaw makinig sa sinasabi ko. Gusto pa magtrabaho. Kapag may sakit, magpahinga, wag na lang magtrabaho. Inaalala niya ako. Akala ko, puro hiwalayan na lang ang iniisip niya. Assistant Lee, itigil mo lahat ng trabaho ko. Oo, Ate, Jean. Sandaang salita, di pantay sa isa ni ate. Huwag kang maging third wheel, Lee. Tara na. Ate, Jean, magpahinga ka na. Sorry. May sakit ako. Hindi mo na kita masasamahan sa hiwalayan. Wag na tayo maghiwalay. Talaga? Pag gumaling ka saka tayo maghiwalay. Ate, Jean, anong nangyari sa iyo? Ate, Jean, Nagustuhan mo ba ako? Kahit konti? ako. Ate, Jean, hinalikan mo ulit? Anong nangyari? Wala. Kasi pag hinagkan mo ko nasusuka ako. Ibig mong sabihin,
Pinasuka kita. Hindi ko ibig sabihin yun. Hiwalay. Hiwalay na tayo ngayon. Pakinggan mo ako. Hindi ko rin alam. Bakit laging nasusuka ako? Nanay, Pilyo, nakalimutan mo bang ngayon kaarawan ng tatay mo? Nay, uuwi na ako agad. Magdala ka ng jowa pag uwi. Kung mag-isa ka, wag umuwi. Bago tayo maghiwalay, pakitulungan mo ako ulit. Anong pabor? Umuwi tayo makita magulang ko. Sa magulang mo, Shufen, ngayon kaarawan ni Boss Jin. Bilang best friend mo, dinala ko ang anak ko na si Euro para magdiwang tayo. Tita, Yin kumusta? Upo. Euro, lalong gumaganda ka. Tamang-tama sa anak ko. Euro, gusto mo ba? Napakagaling ni Ati. Jin, syempre gusto ko. Shufen, ang puso ng anak ko ay lihim na ibinigay kay Attorney Jin. Nay, Ang galing. Pagdating ng anak ko, ayusin na ang kasal. Ati Di, Jin. Ito na ang bahay nyo. Bahay ng parents ko. Pero hindi ako nakatira sa kanila. Laki ng bahay ng parents mo. Business ang parents ko. Anong company? Jonke, Zonke, top company. Hindi lang siya seryosong abogado. Prince din siya ng Jonke. Ati, Jin. Pwede hindi ko sila makita. natakot? Hindi pwede. Pasok na tayo. bumalik si Ate Jin. Ang walang kwenta ng anak ko. Nang marinig na bumalik si Ati, Jin nag-excite agad. Si Euro magiging manugang ko. Tara sunduin natin si Shizo. Mom, Shizo. Shizo. Sino ito? ipakilala ko. Ito ang asawa ko, si Xu Ziyi. Asawa? Kasal na kami. Abogado Jin. Kasal ka na. Sino ka? Ako si Sia Euro. Nagkita na tayo dati. Hindi kita kilala. Tita, kumusta? Upo ka muna. Miss Xiu, ano trabaho ng pamilya mo? Tita, patay na ang tatay ko. Ang nanay ko, laging may sakit, nagpapagaling siya. May kapatid akong lalaki. Malapit na siyang mag-exam. Ano ang trabaho mo? Kakagraduate ko lang. Wala pa akong trabaho. Pero, Lagi akong gumagawa ng iba't ibang part-time. Shijo, sumama ka sa akin. Pupunta ako saglit. Shijo, mas makipag-ugnayan ka kay Euro. Anak siya ng best friend ko, at siya ang anak ng pamilya siya. Kontento ako sa kanya. Illegal ang bigami. Shizo, ang manugang ng pamilya Jin, pwede hindi mayaman, pero dapat magaling siya. Pero si Xu Ziyi, wala sa kanya ang dalawa. Gusto ko siya. Anong sabi mo? Sabi ko, gusto ko siya. Miss Xiu, nakikita mo naman siguro, hindi ka talaga gusto ni Mrs. Jin. Sa iyong sitwasyon, hindi ka talaga bagay kay Attorney Jin. Miss Xiu, sa tingin ko, dapat maging matalino ka at umalis ka na. baka hindi ako bagay kay Attorney Jin. Pero si Attorney Jin ang nagdala sa akin. Kahit ikaw o ikaw, hindi ninyo ako mapapaalis. Kaf, Ma, mag-isip ka ng paraan para maalis siya.
Ang birthday gift ni Madam para kay Sir. Dumating na. Ma? Ito ba ang regalo ni tita para sa kaarawan ni tito? Ito. May paraan ako. Anong paraan? Bumaba ka na. Miss Xu, mamaya, tandaan itong regalo. Bigay kay Mrs. Jin. Mag-ingat ka. Anong ginagawa nyo? Wala. Dumating na ang regalo ni Mr. Jin. Ma, anong regalo ito? Si tatay mo dati mahilig sa mga painting. Ipinabili ko ito sa auction larawan ng Bundok Ilog at Ibon. Gusto ito ni tatay mo. Ito. Bakit nasira ito? Miss Q, bakit mo ba sinira ang painting? Ikaw. Hindi ako. Shusi, huwag kang magdahilan. Ang painting ito binili ko ng hindi mo ito sinira. Sino pa ang makakasira? Sufn. Itong si Abogado Jin. Bakit siya nag-asawa ng ganyan? Susie. Ang painting ito, binili ko ng 300 milyon. Hindi importante ang pera. Ang importante, ito ay antigong mahalaga, napakahalaga. Ikaw, paano mo ito sinira? Hindi talaga ako. Sabihin mo, ano talaga ang nangyari? Abog. Jin. Hindi ko hinawakan itong painting. Maniwala ka sa akin. Tiwala ako. Tiwala siya. Sabi ninyo na sinira ng asawa ko ang painting? Testigo? Ebidensya? Kung walang ebidensya, pwede ko kayong kasuhan ng paninirang puri. Sufen, tingnan mo si Abogado Jin. Nababaliw na sa binibining shoe na ito. Tama na. Susie, hindi ka tanggap dito. Umalis ka agad. Tao, ihatid ang bisita. Sinong gana? Si Joe, dapat mong makinig sa akin. Siyo, ihahatid kita. Ilalabas kita. Ingat. Si Joe. Abog, Jin, Atini, Jin. Ayos lang. Miss Xu. Pinahamak mo si Ati, Jin. Ati, Jin. Pwede bang magsalita? Oo naman. Tita po, pwede ko bang tingnan ito? National treasure ito. Naiintindihan mo ba? Landscape at ibon. Gawa ito ng Ming Master na si Lihi. Buhay na tanawin, ibon at hangin. Kaya sikat. Ngayon may dagdag hiwa ang painting. Tanti ako. Siguro 3,2 cm. Makinis ang hiwa. Siguro matalas na kutsilyo ang ginamit. At kanina, kahon ni Mrs. siya sa akin. Kaya may lehitimong duda ako. Ang sumira nitong painting ay si Mrs. siya. huwag kang manira. Hindi ako. Ikaw ba? Halughugin siya, malalaman. Halughugin mo pa ako? Huwag hawakan ako. Sir, German-made na kutsilyo. Tama nga ang sinabi niya. Ikaw pala. Shufen, mababaw ang hiwa ng painting. Kaya kong ayusin ito. Ano sinabi mo? Kaya mong ayusin National Treasure? Ako Miss Ikso. Tumahimik ka. Akala mo ba tagapag-ayos ka ng antigo? Ako talaga. Sa tingin ko, kayo dapat tumahimik. Akala ko ikaw ay aking matalik na kaibigan, pero sinira mo ang painting ko at sinisi mo pa sa iba. Wala akong katulad mong kaibigang masama ang ugali. Umalis kayo. Siga, alis na alis. Madam, umuwi na si Sir. Asawa. Sejin, hello.
Hello. Alam ko kaarawan mo ngayon. Bumili ako ng munting regalo. Tingnan mo. Ito ay Obsidian Pixiu Bracelet. Sana magustuhan mo. Anong ginagawa niya? Ma'am, yung best friend mo, aagawin ang asawa mo. Ano? Dati, nabulag talaga ako naging kaibigan ko pa ang ganyang tao. Tita, sige, kunin mo na si Tito. Kunin? Siyempre, kukunin ko. Pero, paano? May paraan ako. Tita, sumama ka. San kayo? Attorney, dito ka. Bantayan mo sila. Ubi. Tita, make-upan kita ng mabilis. Marunong ka? Sabi ko na, marami akong part-time. Nag-makeup ako sa iba. Ako naman, aayusan kita ng buhok. Kaya mo ring mag-ayos? Dati akong nagtrabaho sa barberia. Marami kang alam. Maaga namatay tatay ko. Maagang nag-mature anak ng mahirap. Mukhang okay siya. Tita, sige, simulan na natin. Gagawin kitang maganda. Madaling mabawi ang asawa mo. Bakit hindi pa sila bumabalik? Attorney, Boss Jin, tanggapin mo na ang regalo. Tito, regalong ito pinili ni Mama para sa'yo ng matagal. Tinanggap ko na ang inyo. Hindi ko natatanggapin ito. Boss Jin, tanggapin mo na. Mahal. Mahal. Tita, Ito ba si Shufen? Nakilala ko? Paano siya naging napakaganda? Mahal, anong usapan niyo? Kami. Mag-usap kayo. Uuwi na ako. Mahal, hintay mo ako? Surgeon, Mahal, hintay mo ako. Mahal, hintay mo ako. Bakit mo ako hinabol? Makipag-usap ka sa iba. Mahal, anong ibig mong sabihin? Best friend mo ba siya? Bilang paggalang, kaya ko siya kinausap. At saka, binigyan niya ako ng regalo. Hindi ko tinanggap. Tandaan mo ito. Hindi na siya kaibigan ko. Huwag mo nang kausapin siya. Oh, bahala ka. Mahal, ang ganda mo ngayon. Regalo mo ba ito para sa birthday ko? Ano ba? May makakita. Hayaan mo sila. Ikaw ang asawa ko. Ito ang gusto mo. Oh, Magaling. Attorney Jean, umuwi na tayo. Ngayong gabi, dito tayo mananatili. Ngayong gabi, dito tayo matutulog. Isang kwarto lang tayo. Ano pa ba? Ngayon, makikitulog ako kay Attorney Jean. Ako, Masakit ulo, ano ba? para iligtas ka. Nasugatan. Umupo ka muna. Gamutin ko ang sugat mo. Sakit? Oo, Ipan kita. Sakit pa ba? sakit patay na. Wala kang pakialam sa akin. May pakialam ako sa iyo. Sabi mo wala? Hahalikan kita. Nasuka ka. Sa halik ko. Hindi dahil sa halik mo yon. Talaga?
Wala yon. Ano gagawin ko para maniwala ka? Halikan mo ako. Wag na lang. Ako na. Hindi ako nasuka. Isa pa. Kiss pa ba? Attorney Jean, ginagawa mo? Chuzihi. Gusto kita. Gusto niya ako. Dapat tumanggi ako. Pero ngayon, bilis ng tibok ng puso ko. Di ko siya matatanggihan. Attorney Jean, Tawagin mo ako. Jean Shiso. Hindi pa naginip to. Talaga bang nag-sex kami ni Jean? Gising. Oh, Pupunta na ako sa law firm. Matulog ka pa sandali. Maaga akong uuwi ngayon para samahan ka. Matulog. talaga dapat maghiwalay na tayo. Bakit tayo nagkatulog? Lagi akong nasusuka. Dapat akong magpa-check up sa ospital. Dok, wala akong gana kumain itong mga nakaraang araw. At laging nasusuka ako. May nangyari na ba? Meron. Baka buntis ka? Buntis? Nako, ang regla ko 2 linggo nang hindi dumating. Bibigyan kita ng reseta. Magpa-check up ka muna. Ako? Buntis na ba talaga ako? Susi, Dok, bati kita buntis ka. 3 sanggol. Buntis ako. 3 sanggol pa. Mahirap magbuntis ng 3. Alagaan ang sarili mo. Salamat, Doc. Buntis na pala ako. Maghihiwalay na kami ni Attorney Jean. Nagsama tayo kagabi, okay lang. Ngayon, buntis pa ako ng 3 sanggol niya. Anak, kunin ko. Tito, bakit kayo ngayong taon huli na kayo sa check-up? Busy ang kumpanya. Ako na ang bahala. Ay, ate, Susi, bakit siya nandito? Masama ba pakiramdam niya? ay, Dr. Joe. Si Shuji Yi sa harap ay hipag ko. Ano nangyari? Dr. Jin, buntis siya. Buntis? Triplets pa. Triplets? Oh,
Isang anak, 3 baby. Iba talaga ang kuya ko. May apo na ang pamilya Jin. 3 apo agad. Tawagan mo na ang kuya mo. Anong oras na? Nagtatrabaho ka pa? Mas mahalaga ba ang trabaho kaysa asawa at anak? Bilis, bilis, bilis! Tatawag na ako. Lawyer Jin. Ito ang quarter na ito, ang mga kaso ng Dingheng Law Firm na inasikaso. Lawyer Jin, tumawag lang si Dr. Jin. Mamaya na. Lawyer Jin, kailangan itong sabihin ngayon. Buntis si Mrs. Triplets na. Buntis si Ziyi. Triplets. O. Cancel pulong. Buntis si Mrs. Jin. Triplets. Ang ating lawyer Jean ay astig. Tainay. Shijo, nakarating ka na. Si Zihi? Nasa harap lang siya. Zihi. Mukhang may tumatawag sa akin. Ma, Ziyi, may problema. Kapatid mo nasa gulo. Nakipag-away siya sa school. I-expel siya ng school. anong sabi mo? Sino pinalo niya? Anak ng tito mo, si Shu Yaozu. Kapatid ni Shu Lele. Ma, huwag mag-alala. Pupunta na ako sa school. Ziyi. Kuya, bakit umalis si ate? Shijo, buntis ang asawa mo ng triplets. Bilis, kunin mo siya. Puntahan ko siya. Mahal, kahapon, hindi mo pa tinatanggap si Shu Jiyi na manugang. Bakit nagbago ngayon? Buntis siya ng anak ng Jean. Paano ko hindi tatanggapin? At saka, swerte ang babae sa tiyan. May kakayahan din iyon. Nag-check na si Jin, pumunta si Mrs. Saningdatu. Punta tayo sa Ningda. Uwa. Shu Haojiyi, andito ka. Shuji, buti nandito ka. Tingnan mo ang mukha ng kapatid ko. Si Shuhao ang pumalo. Tama. Xu Hao. Ngayon, kailangan mo bigyan si Yaozu namin ng paliwanag. Suhaw, pumalo ka ba sa kanya? Kausap, Ate ni Shuhao. Teacher Lee. Ate ni Shuhao. Na-verify ko na ang sitwasyon. Si Shuhao ang unang sumuntok. Sa isang suntok, natumba si Yaozu sa lupa. Tapos, pinalo siya ng paulit-ulit sa lupa. Hindi tumapal si Yaozu. Alam ito ng buong klase. Siya ang gustong manakit, pero hindi niya ako kaya. Shuhao, ang yabang mo. Kailangan mong umalis ngayon. Shuhao, bakit ka pumalo? Tinanong kita. Bakit ka pumalo? Pangako mo sa akin, wala ng gulo. At mag-aral ng mabuti. Malapit na ang college exam. Ano ang gusto mong gawin? Ate, kasal ka na ba? Ano yun? Niloloko ninyo ako. Sinabi na ni Yao Zhu sa akin. Hindi naman pera ang nagpalaya sa akin, ikaw ang nagligtas sa akin. Napangasawa mo si Jin Dahay. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nakipag-away? Ah, kapatid, para sa akin ka pala nakipag-away. Ate, yung Jin Dahay na yan, mukhang madilim at bastos. Paano mo siya mapapakasalan? Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Shuhao, makinig ka sa akin. Anak, Wala kaming magawa noon. Ayaw magbigay ng pamilya Jin ng kasulatan. Kaya napilitan kaming ipakasal ang ate mo. Kaya pinakasal mo na lang si ate? Ako. Ikaw ba ang nagpilit sa ate ko? Pinalaya ako pero itinago mo sa akin? Wala akong alam tungkol dito. Paano mo nagawa yun? Ako. Namatay si tatay. Si ate na ang nagtaguyod ng pamilya. Inaalagaan ka niya at nagtatrabaho para kumita para sa aking tuition. Alam mo ba kung gaano siya nahirap? Ngayon, para mailigtas ako, inialay niya ang kaligayahan niya para sa akin. Nasira ang buong buhay niya. Suhao, Ate, alam ko, wala akong karapatang sisihin ng iba. Galit lang ako sa sarili ko. Wala akong silbi. Anak. Suhao. Huwag saktan ang sarili mo. Ate, sumama ka sa akin.
Saan? Hiwalayan na tayo. Makakulong ako. I-divorce mo na. Huwag umalis. Pinaalis ka ba namin? Binugbog mo ako ng ganito. Pwede kang umalis. Ipapa-expel muna kita ng school. Hindi pwedeng i-expel. Malapit na ang college exam. Mali si Shuhao na manakit. Pero magaling si Shuhao. Top 10 siya sa grade. Pinatawag namin ang mga magulang para mag-ayos ng gulo. Imposible ang mag-ayos. Dapat i-expel? Tito, tita. Pinalo ng kapatid ko si Shuya Usu. Dahil ba, sinadya ni Shuya Usu gamitin bagay ko para inisin kapatid ko. Mali ba sinabi ko? Sabi ko kay Shuhao. Sabi ko, ate niya. Nag-asawa kay Jin Dahay. Isang bulaklak. Ginagapas ng baboy gabi-gabi. Pinalo niya ako. Mali ba sinabi ko? Ako. Tama naman. Xu Ziyi. Ako ang tunay mong tito. Nag-asawa ka na. Bakit hindi mo ako sinabihan? Nahihiya din siya. Xu Ziyi, huwag kang mag-alala. Hindi namin kayo tatawanan. Nag-asawa ka? Kay Jin Dahay? Tumahimik kayo. Tito, tita. Malamang madidismaya kayo. Hindi ako asawa ni Jin Dahay. Ano sinabi mo? Hindi kayo nagkamali. Hindi ako nagpakasal kay Jin Dahay. G, ano ba talaga ang nangyari? Ate, di ba sinabi mong Xu Ziyi nagpakasal kay Jin Dahay? Imposible. Noong araw, tinawagan ko si Jin Dahay, napuntahan ka. Ikaw pala. Tumawag na si Ati, Jin. Xu Ziyi, sinungaling ka. Nagpakasal ka kay Jin Dahay, di ba? Bitiwan ako. Anak ko. Ati, Jin, nandito na kami. Bakit hindi sumasagot si Ji Yi? May nangyari ba sa kanila? Ati, Jin, welcome sa aming paaralan. Si Shu Hao, sa school ninyo, kapatid ng asawa ko. Pumunta ako para hanapin sila. Hindi inaasahan na si Shu Hao ay kapatid ni Mrs. Jin. Ati, Jin, sumunod ka sa akin. Dadalin kita sa office ni Teacher Lee. Ari, Jin, nasa harap lang. Ate, Zihi. Zihi, Ate, Atuni, Jin. ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Ayos lang. Ati, Jin, bakit ka nandito? Lele, ito ang direktang boss mo. Ati, Jin, Ang pogi ni Ati, Jin. Sana maging bayaw ko siya. Lele, si Ati Jin ay ang pangarap kong manugang. Galingan mo ha? Kasal na si Ziyi. Akin si Ati, Jin. Ati, Jin. Tinulak mo ba siya? Mrs. Jin. Ako si Wang Jianping, principal ng Ningda 2nd HS. Galak kong makilala ka. Mrs. Jin, nagkakamali ka ba? Ang asawa ni Ji si Jin Dahay. Ang usapan natin, hindi mo ba sinabi sa kanila? Yung Jin Dahay, ipinakulong ko na siya. Kulong? At saka, si GE ay kasal na. Pero, ako ang nagpakasal sa kanya. Ako si Jin Shizhou, ang asawa ni Ji Yi. ikinasal si Xu Ziyi kay Attorney Jin. Hindi si Xu Ziyi nagpakasal kay Jin Dahay, kundi kay Attorney Jin. Ikaw at si Attorney Jin, Xu Ziyi. Teacher Lee, paaralan ito. Ano ang gulo ninyo? Principal, ganito po, sinuntok ni Shuhao si Shu Yaozu. Inaayos pa namin ang gulo. Sir. Si Shu Yaozu ang nagkalat ng malaswang chismis para galitin ang kapatid ko, kaya sumuntok ang kapatid ko. Ang pampublikong pang-iinsulto o paggawa-gawa ay paninirang puri. Ay lumalabag sa regulasyon ng pampublikong seguridad, Artikulo 42. Paaralan ito. Sinadya mong manggulo at guluhin ang paaralan. Sir, ganitong estudyante. Dapat bang parusahan? Shu, Yaozu. Hindi maganda ang grades mo. Pinagbigyan ka na ngayon, gagawa ka pa ng gulo. Isuspinde ka sa pag-aaral, umuwi ka at mag-isip. Wag. Principal, wag po akong isuspinde. Atinto, Jin. Yung araw na pumunta si Jin Dahay sa Dinghing Law Firm para hanapin ako. Si Shu Lele rin ang tumawag sa kanya. Ikaw pala. Masama ang ugali mo, pero gusto mo maging abogado. Sibakin ka na, huwag nakitang makita pa.
Tara na. Natanggap na ako. Attorney Jin, huwag mo akong sibakin. Alam ko na mali ako. Hindi ba tayo pumunta para guluhin si Xu Ziyi? Naku, ayos nga. Si Xu Ziyi ay naging Mrs. Jin Ang, anak ko ay nasuspinde. Ang anak kong babae ay natanggal din. Ano ba itong nangyari? Kayo nais ninyong manira, pero kayo ang nasira. Buti nga. Ate, Jin, unang pagdating mo rito, ito ang luto ko. Hindi ko alam kung bagay sa panlasa mo. Tawagin mo akong Xiao Jin. Xiao Jin, paano namin matatawag si Ate Jin na Xiao Jin? Hindi bagay. Kasal na kami ni Ji Yi. Kayo? Talagang kasal na? Totoong totoo. Ngayon, manugang mo ako. Xiao Jin, Matagal ko nang gusto dumalaw. Salamat po sa pagpapalaki kay Ji Yi na mabuti. Pahahalagahan ko siya. Alagaan siya. Sama-sama naming aalagaan ka. mabuti ang galing. Ay talaga bang nakakulong si Jin Dahay? Nagimbento ng paratang si Jin Dahay, tangkang panggagahasa at pagsasapanganib sa ibang tao, 3 kasong pinagsama, hinatulan ng 11 taon at 6 buwan. Gahasa? Ligtas si Ji Yi. Kumain kayo dahan-dahan. Kukuha ng alak. Ano nangyari? Zia. Patawad. Alam ko. Pagkamatay ni tatay nahirapan ka rin. Siya'y nagsisikap din. Mamaya. Tayo'y magkakasama magpakailanman. Anak. Patawad. Ikaw? Ikaw pala ang abogado. Ako si. Pero Shuhao, ako ang asawa ng ate mo. Huwag mo akong bulahin. Hindi pa kita tanggap. Shuhao, alam ko magaling ka sa pag-aaral, interesado ka sa AI. Mabilis umunlad ang AI industry. Ngayon, ang teknolohiya ng labanan ay lumipat na sa larangan ng artificial intelligence. Alam mo ang AI? May kaibigan ako na may kaibigan akong nagpapatakbo ng AI company. Pwede kitang ipakilala sa kanya. Kung gusto mong magnegosyo, investan kita. Talaga? Huwag mo akong subukang bilhin ng ganyan. Kilala mo ba ate ko? Siyempre, kilala ko. Noong iniligtas ka niya, nakita ko ang kahinaan niya. At nakita ko rin ang tibay niya. Hinahangaan ko ang pagiging tapat niya. Gusto ko ang tapang niya. Shuhao, mahal ko ang ate mo. Mula nung una ko siyang makita. Mahal ko na siya. Actually, ang pangarap kong bayaw ay matangkad, gwapo, seryoso at may talento. Ikaw, nasunod mo lahat ng gusto ko sa isang bayaw. Bayaw, bigyan mo ako ng 3 taon, siguradong magiging kasing lakas kita. Kaya, siguradong aalagaan mo ng mabuti ang ate ko. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Deal. Mag-pinky promise tayo. Ano bang pinag-uusapan nyo? Lalaking sikreto to. Xiao Jin, huwag ka munang umalis. Dito ka na tumuloy. Wala ng extra kwarto sa bahay. Ate, sa kwarto mo na lang tumuloy, si bayaw, mag-asawa na kayo eh. Sangayon ako. Mukhang si Attorney Jin ay nakuha na ang pagtitiwala ng nanay ko at kapatid ko. Ate, Jin, ito ang kwarto ko. Medyo maliit. Tiisin mo muna ngayong gabi. Okay naman. Xu Ziyi, may sasabihin ka ba sa akin? Ato, Jin. Salamat sa ngayong araw. Hindi to. Sinabi ng nanay ko at kapatid ko. Huwag mo itong seryosohin. Wala ka ng ibang sasabihin? Ang pagbubuntis ko. Sasabihin ko ba? Siya ang tatay ng bata. Karapatan niya. Ate, Jin.
Buntis na ako. Ito na ba ang ating baby? Tingnan. May isang baby dito. May isa pang baby dito. May isa pa ring baby dito. Buntis ako ng triplets. Ang galing mo naman. Buntis ka agad ng triplets. Tatay na ako. Ating Jin, Ang galing. Tatay na ako. Galing. bitawan mo ako. Dahan-dahan. Umupo ka muna. Titingnan kita. Nandito ba ang mga baby natin? Mga baby. Ako si tatay. Mukha siya. Masaya. Ati, Jin, itong bata. Gusto mo ba? Anong sabihin? Ayaw mo sa batang ito. Abogado Jin. Maghihiwalay na tayo. Ayaw kong itali ka sa pamamagitan ng bata. Pero akin ang bata. Gusto ko silang ipanganak. Huwag magalala. Ako at ang bata, hindi talaga makakaabala sa iyo. Gusto mo pa hiwalayan ako? Talaga. Ayaw mo ba? Ayaw ko. Xu Ziyi, makinig ka. Nagkamali ka ng pagpapakasal sa akin. Pero hindi ako. Ikaw ang lagi kong gustong pakasalan. Ako si Jin Shizou. Tanging pagkabalo lang. Walang diborsyo. Pala, ayaw niyang hiwalayan ako. Xu Ziyi. Gusto kita. Ano sinabi mo? Hindi mo ba nararamdaman kung gaano kita gusto? Sabi ko. Gusto kita. Abogado Jin. Gusto mo pala ako? Hindi ko naisip. Abogado Jin. Tawagin mo ako. Shizhou. Xu Ziyi. Naitanong ko na ito dati. Ngayon, gusto ko ulit itanong sa iyo. Gusto mo ba ako? Ako. Ayos lang. Maghihintay ako. Hintayin ko hanggang sabihin mong gusto mo ako. Shizu, ingat sa bata. Babe. Kaf. Ibig ko. Bata. Gusto ko ring ibibigay niyo ba sa akin ang lahat? Vit. Ako pala. Nagising ulit sa bisig ni Attorney Jin. Ngayon. Sobrang masaya. Gising. Hi. Hi, babe. Hey, mga baby. Uy, Shizhou. Umuwi na ako. Hindi ba lagi mo hinahanap si Master Lee, Master Restorer? Ngayon, ang huling alagad ni Master Lee ay lumabas na. Nagdao si Master Lee ng party para sa kanya, halika na. Matulog ka pa sandali. Babalik na ako sa trabaho. Oh. Alagad, dumating ka ba sa party? Ngayon, ikaw ang bida. Huwag mahuli. Guro darating na ako ngayon. Tatay nanay. Narito na kami. Shizhou, nandito ka. Shuyao. Tito at tita, bakit kayo nandito? Shuyao, hindi mo ba kilala ang tito mo? Mahilig siya sa antigo at sining. Lauli ang pinakarespeto niya, tagapagsauli ng antigo. Tiyak, darating siya. Oo nga, kailangan ko pumunta. Teka. May huling disipulo ba? Si Lauli? Kakabalita ko lang nito. Si Lauli daw 3 taon na ang nakalipas. Tinanggap itong huling disipulo.
itong huling disipulo. Talento sa pag-restoring antigo. Napakataas? Gustong-gusto ni Lauli? Nagdaos si Lauli ng party sa kanya sapat na. Itinuturing ni Lauli siyang bilang tagapagmana. Curious ako. Sino kaya siya? Ikaw talaga. Nagmamadali ka na naman. Mamaya sa party, makikita na natin ang mukha ng huling disipulong ito. Tara, pasok na tayo. Z. Shiso. Tito Tita. Bakit kayo lahat nandito? She's Ho Ito si. Ipakilala ko. Ito si Lin Shuyao. Magkaibigan pamilya namin. At siya ay si Shuzi. Asawa ko siya. Mrs. Jin. She's Ho. Kasal ka na. Kasal na ako. Anong trabaho ni Miss Shu? Ako. Zihi, buntis ka ng triplets. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Oo nga, Ji. Ikaw ang malaking bayani ng pamilya Jin. Buntis siya. Buntis pa ng triplets. Ji, naalala ko, kakagraduate mo. Huwag ka nang magtrabaho. Mag-housewife ka na sa bahay. Oo, ang pera ng pamilya Jin hindi mauubos. Wala palang trabaho si Miss Shu? Ako. Pag-usapan mamaya ang trabaho. Zihi, bakit ka nandito? Dumalo ako sa party ni Lolo Lee. Dumalo ka sa party ni Lolo Lee? Miss Xu, ang party ni Lolo Lee ay para sa mga big shot at elite ng industriya. Wala ka man lang trabaho, walang karapatang pumasok. May invitation ka ba? Wala akong invitation. Pumasok ka pa? Siyempre kaya kong pumasok. Dahil Siya ang asawa kong si Jin. Tara, pasukin kita. Tara, Zihi, tara. Paano si Shizhou nagpakasal sa ordinaryong tao? Sir Jin. Mrs. Jin. Attorney Jin. Talagang maganda party ni Lao Li. Puno ng artistic vibe. Nandito na si Lauli. Hey, Lauli. Kumusta, Lauli? Ako si Jin Shizo. Kaya pala ikaw ang ati. Jin ng Dingheng Law Firm. Kilala kita. Kumusta? Lauli, kakakuha ko lang isang antique smuggling case. Noon nahuli namin 1,000 armed guanyin. Bro, Ang ganda. Ito mula sa Warring States 1000 armed guanyin. Sayang. Putol ang daliri nito. Lauli, gusto kitang mag-restore. kaya pala si Joe mag-restore ng antique. Miss Shu, pakiurong po. Warring States Peace? Intindihan mo? Huwag istorbohin. Shizhou at Laoli. Alam mo rin, ngayon ang party ng huling apprentice. Kung ang huling apprentice ko mag-restore ng 1000 armed guanyin, ano sa tingin mo? Si, Laoli. Ang huling apprentice mo, sino nga ba? Alagad. Halika. Nasaan ang huling alagad ni Laoli? hindi ko alam. Laoli, ang inyong huling alagad ay? Miss Lin, pakitabi po. Guro. Lahat. Ngayon, formal kong ipakilala sa inyong lahat. Ang aking huling alagad ay siya, Chu Ziyi. Shujige ay ang huling alagad ni Laoli. Kuy, ang huling alagad ni Lauli ay si ate pala. siya. Abogado Jin. Huan Yin 1,000, kamay ng naglalaban. Dahil sa tagal na korod na butas. Kaya naputol ang daliri. Ngayon, aayusin ko. Lauli. Ang tinanggap mo, huling alagad ba? 3 taon ay ang unang pagkikita natin.
Mga estudyante, ito ay 1,000, sinulid na sutla mula sa Southern Song. Ngunit sa kasawiang palad, naputol ang isang sinulid nito. Sino sa inyo? Gusto niyong subukan? Gusto mo subukan? Lauli, kaya ko. Klase, ang tapang mo naman. Lauli. Tingin ko restorer ng Antigo ay ang pagbubukas ng sirang dokumento ng paisa-isa. Saka ang proseso ng restoration ng Antigo ay pamana ng kultura. Ang laki ng perspective. Maganda sinabi. Klase, ano pangalan mo? Suzy ako. Nung araw na iyon, Shuziyi ay kinabukasan ng Antigo Restore. Mas malayo pa siya sa akin, mas malayo. Naayos na ang Qianshu Guanyin. Naayos na talaga. Grabe. Grabe talaga. Ang galing ni ate. Salamat lahat. Ganon? Hindi ordinaryo si Shu Ji. Siya pala ay pag-aayos. Master. Alaga, halika dito. Sa tingin ko, tayo dapat magkakilala ulit. Kumusta? Ako ay mula sa Dingheng Law Firm. Jin Shizou. Kumusta? Bagong graduate ako restorer ng Antigo. Suzy. Simula. Pakituro po. Buong buhay ko. Pakituro po. Zihi. Tito. Tita. Zihi, bakit tinatawag pa ninyo kaming tito at tita? Magbago na ba ng tawag? Tay. Nay. Sira, nakahanap ka talaga ng isang asawa na art restorer? May taste. Tay. Pag uwi ko, aayusin ko pintura ng tanawin at ibon iyon. Zihi, hindi lang itong painting. Sa susunod, may sira sa bahay lahat sa iyo. Lahat. Susunod. Simula na ang handaan. Ang huling alagad ko, Shu Ziyi. Sasayaw ng una. Pwede kitang yayain. Sumayaw ng una. Oo naman. Asawa. Hindi ko akala na ikaw ay napakatingkad. Ako ang nakaangat. Jin Shizou. May gusto akong sabihin sa iyo. Ano sasabihin mo? Jin Shizou. I love you. Ano sinabi mo? Di ko narinig. Jin Shizou. I love you. Jin Shizou minarakastan sinwa Jin Shizou. Jin Shizou. Eu amo te Jin Shizou. Jin Shizou. Jete ay me Jin Shizou. Ich liebe dich. Jin Shizou. Mahal kita. Bakit ka iyak? Mahal. Alam mo ba, gaano na ako naghintay para dito? Mahal kita. Papakasalan mo ba ako? Ngayon, papakasalan na kita, kasal na. Mahal. Kasal na tayo. Uwa.